Sa kabila ng isang malawak na parang, isang piging ang pumuno sa araw na iyon ng ingay at liwanag ng apoy. Isang malaking sig ang nakatayo sa gitna, at ang mga tao ay nagtipon-tipon sa palibot nito sa lahat ng direksyon. Ang ilan ay nagsasayaw sa mga paraang nilayon upang makatawag ng pansin, samantalang ang iba naman ay nanatiling malapit sa mga liyab at kumain ng mainit na mga skewer na tuwid mula sa grill. Ang buong dako ay nagkaroon ng diwan ng isang piging ng tagumpay. Mas nasisiyahan dito si Skull Great kaysa kanino paman. Naupo siya ng may kal-iwan samantalang 7 magagandang tagapaglingkod ang naglilingkod sa kanya, at siya'y kumilos na gaya ng buong pagdiriwang na isinaayos alang-alang sa kanya. Kasabay nito, si Feng ay nag-iisa sa loob ng isang sirang bahay na ang bahagi ng istruktura ay nawawala. Nakatakas na siya sa tigang na lugar na iyon bago pa magsimula ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa, subalit hindi pa rin napabuti ng paglipat ang kanyang tunay na problema. Hindi pa rin niya makuha ang isang wastong alagad. Habang nakaupo siya sa isang maliit na apoy at nagbabasa, biglang lumitaw ang sistema at inihatid ang balita na matagal na niyang hinihintay na marinig. Isa sa kanyang mga panlabas na alagad ay sa wakas umabot na sa katamtamang kakayahan, at ang resulta ay nagbunsod ng isang gantimpala. Si Yifeng ay nakatanggap ng top-tier na talento sa pagtatanim sa mismong sandali, at ang kanyang nasasakupan ay sumulong sa lahat ng hanggang sa Martial Emperador. Ang sistema ay hindi nagpapahintulot sa kanya na masiyahan sa sandaling iyon ng walang kondisyon. Ang alagad na nagpangyari ng gantimpala ay isa pa ring panlabas na alagad ng sekta, kung kaya't ang pagsulong ay hindi umabot sa opisyal na alagad ni Yifeng kailangan. Kailangan pa rin niyang humanap ng isang formal na alagad bago matapos ang taon. Kung siya'y mabaigo, ang pagtatanim na ketitamong niya ay aalisin. Hindi pinansin ni Feng ang karamihan sa babalang iyon sapagkat ang gantimpala mismo ang pumalit na sa kanyang pansin. Muli niyang sinuri upang tiyakin na naunawaan niya ito ng wasto, tiniyak na talagang narating niya ang dako ng militar na emperador, pagkatapos ay inihagis ang aklat at tumakbong palabas sa looban. Hindi siya makapanatiling tahimik, hinailan niya ang kanyang mga bisig, sumigaw sa kanyang sarili, at sinubak ang katotohanan ng kanya mismong lakas na gaya ng isa na biglang huminto ng pagkatakot sa daigdig na nakapalibot sa kanya. Ang mga bagay na dati nakatatakot sa kanya ay waring hindi nakarapat-dapat banggitin. Sa gitna ng katuwaang iyon, itinaas niya ang isang kamay at pinakawala ng kapangyarihan ng walang pumipigil. Isang haligi ng enerhiya ang tumama sa langit. Si Yifeng ay nanatiling abala sa pagdiriwang ng kanyang tagumpay, at hindi niya alam kung gaano kalayo ang nilakbay ng kaguluhang iyon. Ang Sindek ay kumalat sa itaas na mga rehiyon at agad na tumawag ng pansin. Yamang ang naunang insidente na Samaires sa pagsulong ng kaharian sa pamamagitan ng tuwirang panghihimasok, hindi nagkaroon ng kaguluhan sa lawak na iyon para sa isang lugar mahabang panahon. Nagsimulang magmadali ang mga tao upang magsuri. Maraming black hole ang lumitaw na at ang mga immortal na nakakita sa mga ito ay nagkaroon ng kaguluhan. Ang pagkataranta ay kumalat habang sinisikap nilang unawain kung ano ang nagpangyari sa mahigit na 10 gayong mga butas na lumitaw ng sabay-sabay. Gayunman, si Yifeng ay nagtuon ng pansin sa ibang bagay. Minsang sapat na ang kanyang ipinasya upang subukan ang kanyang mga pandamdam, natuklasan niya na ang kanyang pagkaunawa sa Diyos ay mas malayo na ngayon kaysa dati. Agad na ipinakita sa kanya ng bagong pagkaunawang iyon ang isang tanawin na Samaires sa kanyang kalooban. Mula sa malayo, natagpuan niya si Su Yunyun at ang iba pa na nagtitipon bilang pagdiriwang. Nagtayo rin sila ng gabi sa pagsasayaw, pag-inom, at paglilibang. Higit pa ang ginawa ni Skullgreat at siya'y napatawa sa gitna ng 7 babae na para bang walang isa man sa kanila ang may mas mabuting magagawa. Biglang nagbago ang reaksyon ni Yifeng. Sa kanyang pangmalas, ang grupo ay isinugo upang maranasan ang daigdig at magtayo ng isang bagay na kapakipakinabang, hindi nag-aaksaya ng panahon at kal-iwan. Ang pagkakita sa Skullgreat sa sentro ng pag-aasal na iyon ay lalo lamang nagpatindi sa galit. Wala pang nalalaman ng mga alagad tungkol sa kanyang galit. May pagmamalaki pa rin silang nag-uusap tungkol sa kung ano ang kanilang naimpluwensyahan. Naniniwala sila na ang kanilang pananakop sa Imperyong Yunding ay nagpapatunay na kontrolado na nila ngayon ang Void Realm. Para sa kanila, ang tagumpay na iyon ay nangangahulugan na sa wakas ay nakagawa sila ng isang bagay na karapat-dapat purihin at huminto na sa pagiging mga pasanin sa paningin ng kanilang Panginoon.
Para sa ilan sa kanila, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nadama nilang sila'y karapat-dapat kilalanin. Ang pagtitiwalang iyon ay nag-udyok sa sandaling lumitaw si Yifeng. Unang naramdaman ni Skullgate ang panganib. Bago pa man nakabagay ang sinuman sa biglang pagdating, takot na ang nakarating sa kanya. Ang iba pa sa grupo ay sumunod sa kanyang pangunguna at lumuhad dahil sa pagkataranta. Sinikap ng isa sa mga alagad na iulat ang kanilang tagumpay, ngunit agad siyang inihiwalay ni Yifeng. Kanyang hiniling na alamin kung anong uri ng resulta ang inaakala nilang magiging resulta nito. Sinabihan niya sila na lumabas at palawakin ang kanilang sarili, at pinakitunguhan nila ang isang maliit at panrehiyong tagumpay na gaya ng wakas ng daan. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang ipadala ang inihaw na grill na lumilipad at pinagalitan ang buong grupo dahil sa paglubog nito upang aliwin ang sandaling sila'y magkaroon ng maliit na lupa. Walang sino man ang nang-ahas na sumagot sa kanya. Ang mga alagad ay maaari lamang yumukod ng mas mababa at makinig. Idiniin pa ni Yifeng ang punto. Tinanong niya sila kung mayroon ba silang ambisyon at kung hindi sila makapag-iisip ng mas malawak. Mas matindi ang naging epekto sa kanila ng pagsaway na iyon kaysa sa pagpapakita ng dahas. Ang Void Realm ay waring pagkalaki-laki para sa kanila mga ilang sandali lamang ang nakalipas, subalit sa ilalim ng reaksyon ni Yifeng, naging maliwanag na hindi man lamang niya ito minalas na isang bagay makabuluhang destinasyon. Natanto ng isang alagad, na nayanig ng agwat na iyon sa perspektibo, na ang kanilang pagdiriwang ay naglantad kung gaano kalimitado pa rin ang kanilang pag-iisip. Pagkatapos lumapag, sa wakas ay itinanong ni Yifeng kung ano ang sinisikap nilang i-report bago niya sila gambalain. Agad na ibinaba pa ni Wu Tian ang kanyang ulo at umamin ng kabiguan sa halip na tagumpay. Si Skullgate ay nanginginig na. Si Yifeng ay nagbabala sa lahat sa kanila na kung sakaling mahuli niya silang muli, hindi na sila karapat-dapat na tawagin ang kanilang sarili na kanyang mga alagad. Pagkatapos ay mahigpit niyang itinali ang Skullgrade at ginawa siyang isang halimbawa. Ang naunang pagtitiwala ni Skullgrade ay tuluyang nawala sa sandaling personal na hawakan siya ni Yifeng. Walang pag-aaksaya ng higit pang mga salita, sinunggaban ni Yifeng si Skullgrade at lumipad paitaas na kasama niya. Nilayon niyang patutuhanan siya sa kabila pa roon ng makitid na daigdig na kanyang pirmihan. Ang mga alagad na naiwan sa lupa ay maaari lamang tumitig sa kanila at sikaping unawain kung ano ang nangyari. Ang kanilang dating pagmamapuri ay nauwi sa kahihiyan. Kung ang Void Realm ay walang gaanong halaga kay Yifeng, kung gayon ang lawak na iniisip niya noon ay dapat na mataas pa roon, sa wakas ay ipinahayag ang conclusion ang iba pa ay naka-rating na. Hindi kailanman pinag-usapan ni Yifeng ang tungkol sa Void Realm. Ang dakong nasa isip niya ay ang Immortal Realm. Agad na kumalat ang ideyang iyan sa grupo. Nang tanggapin nila ito, ang kanilang pagdiriwang ay nagsimulang magtinging bata kahit na sa kanilang sarili. Kanilang pinakitunguhan ang pamamahala sa isang dako bilang ang wakas ng kanilang pagpupunyagi samantalang maliwanag na inaasahan ng kanilang Panginoon na sila'y magtatakda ng kanilang mga tanawin sa isang bagay higit na dakila. Ang kahihiyan ng humalili sa katuwaan. Si Su Yunyon ang kauna-unahang gumawa ng desisyon. Inutusan niya ang grupo na umalis kaagad at magtungo sa immortal na dako sa halip na mag-aksaya ng isa pang sandali. Ang iba ay sumang-ayon sa isang pagmamadali. Sina Yifeng at Skullgrade ay bumalik na sa bulwagang martial samantalang ang mga alagad na naiwan ay nagsisikap pa rin na maunawaan kung gaano kasam hindi nila naabot ang pamantayan ng kanilang Panginoon. Binabagsak ni Yifeng ang Skullgrade at Fatty Bear sa lupa ng walang gaanong pag-iingat. Nanatiling aali-aligid sa himpapawid ang niluwalating hari ng espiritu sapagkat wala siyang anino na maipagsasanggalang ang kanyang sarili. Kaagad na binabalaan ni Yifeng ang buong grupo na manatili sa loob ng bulwagang martial at tumigil sa pagsisikap na maging tuso. Itinaas niya ang isang daliri patungo sa Skullgrade at niliwanag na ang pagpatay sa kanya ay halos hindi nangangailangan ng pagsisikap. Tinawag din niya ang iba, pati na ang Fatty Bear at ang Purple Spirit King, at binabalaan sila na anumang lihim na pakikipagtulungan o pandaraya ay magwawakas na silang lahat ay binubugbog. Pagkatapos nito, si Yifeng ay nagsara at ikinulong ang bulwagang martial pagkatapos ay lumabas na mag-isa. Tuwang-tuwa siya, mula nang makamit niya ang napakahusay na sistema sa paglinang, hindi niya talaga sinubak ang kanyang sarili sa isang tunay na palitan. Ang lagay ng panahon ay mabuti, ang kanyang kalooban ay di mapakali,
at nais niyang makasumpong ng isa na makakapasa lalong madaling panahon hanggat maaari. Simple lamang ang problema, hindi pa rin niya mapauunlad ng wasto at hindi siya kailanman gumugol ng panahon na kasama ng tunay na mga cultivator noon. Wala siyang maliwanag na ideya kung saan makasusumpong ng isa. Habang siya ay gumagala sa kalye na nag-iisip tungkol dito, napansin ni Zurong ang pagtingin sa kanyang mukha at nagtanong kung ano ang bumabagabag sa kanya. Di formal ang pakikitungo rito ni Yefeng at tinanong niya kung may nakikilalang cultivator si Zurong. Ipinaliwanag niya na gusto lamang niyang makapagsanay ang isang tao. Si Zurong ay agad na naging hindi mapakali, hindi dahil sa akala niya ay masasaktan si Yefeng, kundi dahil naaawa siya sa sinumang maaaring mapili bilang Yefeng's kalaban. Magkagayunman, pinilit pa rin niya ang isang kasagutan at sinabing wala siyang kilalang karapat-dapat. Hindi tumigil doon si Yefeng. Lumingon siya kay Xiao Xia na nagdadala ng pagkain at nagtanong din ng gayon. Xiao natigilan siya sa sandaling narinig niya na nais ni Yefeng ang isang cultivator para sa sparring. Sa kanyang isipan, ang kahilingang iyan ay waring walang pinagkaiba sa paghiling sa isa na lumakad ng diretsyo sa kamatayan. Pinili niya ang pinakaligtas na mapagpipilian at agad na sinabi na wala siyang nakikilalang cultivator. Si Yefeng ay muling nagpatuloy at tumawag sa Wang Daotian. Gayon na lamang ang pangamba ni Wang Daotian at sumagot siya bago pa man matapos si Yefeng, at iginiit na wala pa siyang nakilalang cultivator sa kanyang buhay. Pagkatapos marinig ang gayon ding pagkakailan ng paulit-ulit, si Yefeng ay nawala ng interes at umalis dahil sa kabiguan. Inireklamo niya na ang lahat ng nakapaligid sa kanya ay napakahina at nawalang sinumang magagamit upang subukan niya ang kanyang sarili. Siya'y lumisan taglay ang malungkot na kasiyahan ng isa na naniniwalang siya'y nakahihigit sa mga taong nakapalibot sa kanya. Sa likuran niya, ang iba ay nanood ng may kalituhan at nagsimulang mag-usap-usap. Si Xiao Xia ay nagtanong kung bakit si Yefeng ay biglang nagnais ng isang sparring partner. Si Wang Daoqin ay nag-iisip kung baga sila ay dapat na patuloy na magkunwari. Mas malinaw ang pananaw ni Zurong sa sitwasyon. Sinabi niya na hindi na mahalaga ang ginawa ni Yefeng. Nagkunwari man siya o hindi, isa pa rin siyang dalubhasa, at sa kanyang pangmalas, silang lahat ay karaniwang mga mortal. Agad na sumang-ayon ang iba. Si Yefeng ay patuloy na gumagala sa labas at lalo pang nasifeyo habang siya ay naghahanap. Wala siyang nasumpungang cultivator at natanto niya na halos wala siyang anumang kapaki-pakinabang na mga koneksyon. Pagkatapos, bigla niyang nalaala ang isang bagay na mahalaga. Nang mas maaga siyang ginantimpalaan ng sistema ng Skullgate, inilarawan nito si Skullgate bilang ang numero 1 dalubhasa. Hindi pa siya aktwal na nakita ni Yefeng na ipakita ang antas ng lakas na iyon, subalit ipinasya niya na ang titulo ay may kahulugan. Minsang sumagi sa kanyang isip ang kaisipang iyan, siya'y lumingon at agad na bumalik sa Marshall Hall. Sa loob ng Marshall Hall, sinimulan na ni Skullgate at ng iba pa ang pagpaplano ng kanilang pagtakas. Maingat nilang sinuri ang lugar mula sa bubong at naghintay hanggang sa inaakala nilang sapat na ang layo ni Yefeng. Matapos pagpasyahan ang baybayin ay malinaw na, sila ay bumaba at gumulong sa kalye, na sinusubukang maglaho bago siya bumalik. Si Skullgate ay patuloy na humihimok sa grupo na kumilos ng mas mabilis. Walang isa man sa kanila ang nakatanto na si Yefeng ay nadobol na ang likod at nakatayo ng direkta sa harap nila. Sa sandaling makita siya ni Skullgate ay nataranta. Kaagad siyang pinigilan ni Yefeng at kinaladkad sa isang platapormang bato bago siya muling makatakas. Gayon na lamang ang panginginig ni Skullgate at halos hindi siya makapagsalita ng magsalita. Sa kabilang dako naman, si Yefeng ay nasa mabuting kondisyon. Tiniyak niya kay Skullgate na wala siyang balak na saktan siya, at sinabing kailangan lamang niya ng tulong sa isang maliit na bagay. Sa maikling sandali, inakala ni Skullgate na siya ay maaaring ligtas. Ang pag-asang iyan ay nagwakas karaka-raka ng sunggaban ni Yefeng ang kanyang kwelyo at ipaliwanag kung ano ang nais niya. Yamang dala ni Skullgate ang pamagat ng number 1 expert, inaasahan ni Yefeng na patutunayan niya ito sa pamamagitan ng panunulat na kasama niya. Sinabi niya na gusto lamang niyang subukan ng kaunti ang mga bagay-bagay. Gayon na lamang ang takot ni Skullgate at tumutulo na ang luha sa kanyang mukha. Subalit si Yefeng ay nanatiling tuwang-tuwa at lubusang nagtuon ng pansin sa ideya ng sa wakas kapwa kinukuha niya ang adaptasyon na hinahanap niya.